Good morning po mga kapatid ko sa Angeles. Good morning. Pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Sabi po ng kanta kanina, dahil tapat ang nangako, may pag-asa ka. Sabi ko nga po sa katabi mo, may pag-asa ka. Amen. Alam niyo po, I was very excited kanina umaga. Natulog po ako ng alas 11 ng gabi. Tapos hindi na ako mapakali. Kasi excited nga po ako to preach para sa inyo ngayong umaga po na ito. Siguro tulog ko mga 4 hours lang. Alam mo, pero purihin ng Panginoon, sabihin mo sa katabi mo uli, magandang umaga. Nagagalak ako kasama kita ngayong umaga na ito. Amen, amen. Thank you po sa opportunity na makapag-share po sa inyo ngayong umaga. Kaya Pastor Mel, At pagpalain po tayo ng Panginoon, as we hear His Word, I want to talk on the subject about the calm within. Sabihin nyo nga po, the calm within. Amen. The calm within. Ayan po ay galing sa Matthew chapter 8 verses 23 hanggang 27. By the way, siguro po ang huling punta ko dito, last time pa siguro, 2017, kaya pagkukwentuhan namin ng mga pastor ko, way back 2017 pa, pakatagal na. So that was 8 years ago. 8 years ago. Pero ngayon, ang improvement at ang pagpapala ng Diyos nasa Angeles Church. Amen po ba? Palapakan natin ang malakas ang Panginoon. Samahan mo po ako bumasa from Matthew 8 verses 23 hanggang 27. Maybe, siguro nadaanan nyo na po itong topic na ito or yung passage na ito. Pero I want to talk about this. Pero marami pa rin tayong makikita na message ng Panginoon sa umaga po na ito. Let's read. Then Jesus got into the boat and started across the lake with His disciples. Suddenly, a fierce storm struck the lake with waves breaking into the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke Him up, shouting, "Lord, save us! We're going to drown." Jesus responded, "Why are you afraid? You have so little faith." Then He got up and rebuked the wind and waves, and suddenly there was a great calm. Sabihin nyo nga po, great calm. Great calm. Amen. And verse 27, the disciples were amazed. Sabi nila, "Who is this man?" They asked, "Even the winds and waves obey Him." Manalangin po tayo sa Diyos. Lord, salamat po sa umaga na ito once again. Purihin ka, pasalamatan ka. At nawa, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy namin marinig at makapagbigay ng pag-asa, encouragement sa aking mga kapatid dito po sa Angeles, Panginoon. Ang iyong anak na itinindig sa kanilang harapan, pagkalooban niyo po ng karunungan at puspusin po ninyo ng iyong banal na Espiritu. Patuloy, Panginoon, na matanggap namin ang mga salita mo with an open heart at patuloy na may changes sa amin po mga buhay, Panginoon. This we ask in Jesus' name, and everybody say, Amen. Alam niyo po, at hindi rin limit sa inyo po kaalaman na ang Pilipinas is located sa typhoon belt in the Pacific. Ibig sabihin, binibisita tayo ng average na 20 bagyo kada taon. Kung saan, taon-taon, mayroong 5 makapaminsalang bagyo ang dumadalaw po sa atin. Sabi nga ng mga Japanese, no? Sa Japan Meteorological Weather System, praktisan po tayo ng mga bagyo. No? Nakakalungkot kapag may mga nasasalanta talagang matindi, pero kasama na po sa buhay natin yan. And if we are going to check yung records po natin, ang pinaka-destructive na mga bagyo na naranasan ng Pilipinas ay yung Yolanda noong 2013, yung Odette noong 2021, at yung Pablo noong 2014. At itong mga nagdaang linggo lang po, naranasan naman ng Visayas, naranasan din ng Luzon, yung bagyong Tino at yung bagyong Uwan. Alam niyo mga kapatid, kapag napapanood natin yung mga interviews ng mga nasalanta, mararamdaman mo talaga yung sakit na kanilang dinanas. At minsan, ganoon din po sa ating mga buhay, di ba? It can be very difficult sometimes. Sa iba, para bang hindi na natapos yung kanilang pinagdadaanan. At alam niyo po, I preach on this passage many times, pero ang daming tinuturo sa atin ng Lord na kahit tayo mga Christian, hindi po exempted sa mga experiences na pagdating sa bagyo ng buhay. Kahit linggo-linggo ka nagsisimba, kahit araw-araw ka nagpipray, hindi nito magagawang pigilan ang storms and challenges sa ating po mga buhay. Hi!
Kapag tinanong ko po kayo ng hi, sasagot kayo ng hello para alam ko kung medyo isip pa po kayo. Ano? Hi! Amen, amen, amen. However, kapag nakakaranas po tayo ng mga bagyo sa ating mga buhay, nangako naman ang ating Panginoon na kung dadaan tayo sa mga pagsubok at kung tayo po ay kakapit sa Kanya, ipinangako niya that I will be with you, I will never leave you nor forsake you. At kung mananatili po tayo sa kamay ng Panginoon, meron pangako na ikaw ay Kanyang poprotektahan, na ikaw ay Kanyang ililigtas, at merong kaligtasan sa presensya ng ating pong Panginoon. Can you say amen? Ibig sabihin, tayong mga anak ng Diyos, huwag po nating hayaan na sa presensya ng bagyo, ating pagdudahan ng presensya ng Panginoon. Kasi nangangako ang Panginoon po, nakasama natin siya, at kahit anong pagsubok ang ating pong pagdaanan, mananatili ang Kanyang pangako, hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Amen po ba doon? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. So minsan, kapag dumadaan tayo sa storms ng buhay, akala natin na yung bagyo ito nakaharang sa dapat nating destination. Akala natin kapag nakakaranas tayo ng storms in life, na yung dapat nating success, hinaharangan niya. Akala natin kapag meron tayong storm sa buhay, na ito pala ay harang sa mga pangako ng Diyos. Kadalasan akala natin that storms of life ay sa palang hadlang. But what if, sabihin ko po sa inyo ngayong umaga na ito, na kung minsan, ang bagyo sa ating pong mga buhay, papunta pala sa destination na ipinangako sa inyo ng Panginoon. And what if, kung yung mga bagyo na inyong pong nararanasan, yung mga hurdles na inyong nararanasan, papunta pala sa success ng iyong buhay, sa pangako ng Panginoon, hindi mo pa rin madadaanan. Sa binasa natin kanina, ang context po ng pangyayari na ito, gumawa ng miracle si Jesus sa Capernaum, ang Capernaum as we all know, and bago makarating sa event po na ito, nagpagaling na siya ng may ketong, verses 1 hanggang 6. Nagpagaling siya ng paralisado, pinagaling niya yung nanay ni Pedro, nagpalaya siya ng mga demonyo, at nagpagaling ulit ng mga may sakit. And then, this event happened. No? At dahil unti-unti po siyang nakikilala, hindi maubos yung mga tao. Parami ng parami. Dahil lumulog na sa dami yung mga tao, alam ni Jesus na kailangan nilang umalis para magpahinga. Sabi mo nga sa katabi mo, nagpapahinga ka ba? Baka mo mamaya, masyado ka nang pagod sa trabaho, o kaya masyado ka nang naragabukan ng mga pagsubok sa buhay, at minsan nakakalimutan natin huminga at magpahinga. And even ang ating pong Panginoon at yung kanyang mga disciples, nalaman nila na sobrang nakakapagod yung ministry. Yung araw na routine ng kanilang buhay, yung pagpapagaling ng Panginoon sa mga may sakit, pagpapalayas ng demonyo, ganito yung kanilang routine. And every time na nakaka-encounter sila ng nangangailangan ng kaligtasan, ng pagpapagaling, ng pagpapalaya sa kasalanan, nakakaranas din sila ng pagod. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sumakay sila sa bangka at nagpahinga muna sila sa malayo. And by meditating on this passage, tingnan po natin kung ano yung mga pwede natin matutunan para i-handle yung mga storms of life and how can we be still sa gitna ng mga trouble at mga bagyo sa buhay po natin. Sabihin nyo nga po, still. Amen. Verses 23 hanggang 24. Basahin po natin na malakas. Sabay-sabay tayo. Ready, go. Sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga nasusunod niya. At habang naglalakad sila, biglang lumasa sa hangin at halos matapunan na ang nakikalaw ng kanilang bangka. Natulog po si Jesus. Ang sarap po mag-preach dito Ang lakas po ninyo magbasa. Amen po ba ba? No, minsan kasi kapag nakaka-encounter natin sa iba, yun ang po itong sabihin natin na lang ngayon iba, hindi sabay-sabay. Kala ko nasa elementary school ako sa elementary class. Pero dito, purihin ng Panginoon. Malakas at sabay-sabay. Amen, amen. Alam niyo po mga kapatid, kapag nakakabasa ako ng ganitong passage like this one, di ko din maiwasang itanong, bakit pinapayagan ng Diyos makaranas tayo ng mga bagyo sa buhay? Maaari po,
wala ka pa bagyo, wala ka pa sa bagyo na inyong nararanasan, nararamdaman, pero maaaring papunta ka na ron, maaaring nasa gitna ka naman ng bagyo sa ngayon. At kapag ganun po ang iyong nararanasan, pakiramdam mo mayroong bagyong darating, o kaya nasa kalagitnaan ka na ng bagyo, this message is for you. Ang mensahe po na ito ay para sa inyo. Kung makita po natin, pinadala ng Panginoong Yesus yung mga disciples sa gitna ng bagyo. Tingnan po ninyo yung mapa na ito. Kung makikita nyo sa taas, nandyan yung Capernaum. Diyan sila galing from verses 1 hanggang 22. Okay? Now, nung nakaramdam sila ng pagod, kailangan nilang mamahinga sa dagat. Alam niyo, minsan nararanasan natin na beach tayo para lang makapagpahinga, di ba? Pupunta tayo sa malayong lugar para lang makapagpahinga. So, galing sila ng Capernaum at kailangan nilang pumunta ng Sea of Galilee to rest. At pagkatapos po niyan, kung titingnan nyo ng mabuti, ang Sea of Galilee, located po yan sa North Valley ng Jordan. About 21 kilometers ang haba and about 12 kilometers naman ang lapad. So from Capernaum, nakikita nyo yung nasa dulo ng mapa, yung Gadara. Pero sa Tagalog, ang ginamit ay Gadareno ang ginamit. So mula sa Capernaum, pagtapos ng event na naranasan nila ang bagyo, gumawa ulit sila ng himala doon sa Gadara. After nilang mamahinga, nagpatuloy sila sa buhay. Pero my question is this, nakapagpahinga ba talaga yung disciples? Now, ito po yung simple pero malalim na bagay na kailangan natin pag-isipan. Ipinadala ni Jesus itong mga disciples into the storm, wala silang ginawa para magkaroon ng bagyo na maranasan nila sa buhay. Now, I'm not saying na ang Panginoon naglilid sa atin para dumaan sa mga bagyo ng buhay. But sometimes, yes, He does. Gusto kong maging malinaw sa ating mga kapatid, minsan tayo po ang gumagawa sa ating mga sarili ng mga bagyo because of our lapses. Pero minsan, sa buhay din po natin, hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng bagyo sa ating po mga buhay. Now, yung mga bagyo po na kanilang naranasan, hindi po ito basta ordinary storm lang. Ilan po sa mga disciples, as we all know, ay mga mangingisda. Alam nila kung paano i-handle ang Sea of Galilee. Pero sa sobrang lakas ng bagyo, ang ginamit nga na description ni Matthew, nung dinescribe niya yung bagyong kanilang naranasan, seismos. Sabi niyo ako, seismos. Ang ibig sabihin ng seismos, ang description niya is earthquake, shaking. Yung bagyo na kanilang naranasan, hindi basta-basta. Para silang nilindol. Alam niyo po yung seismos na ito ginamit sa Word of God noong bago mamatay si Jesus sa cross, di ba? Lumindol ng malakas. At nung muli siyang nabuhay doon sa Matthew 28 verse 2. Ito yung description nung kanilang naranasan yung bagyo. Matinding pag-aalog. Matinding, parang naranasan nila yung matinding lindol. Alam nila, kilala nila yung bagong panahon sa dagat. But this one was different. Diba to? At napaka-violent ng bagyo po na ito. Now, ang tanong, bakit nasa bangka yung mga disciples? Kasi sinabi ni Jesus, sumakay kayo. Bakit nililid sila ni Jesus sa pinaka-bibig o sa pinaka-sentro ng bagyo? Kasi ako, my Grace family dito po sa Angeles, naniniwala po ako that this is an issue of faith building. Sabi niyo nga po, faith building. Ang mga disciples, kinailangan nilang dumaan sa matinding pagsusubok ng kanilang pananampalataya because God will test their faith. Nakita po ng mga alagad yung kung anong ginagawa ni Jesus sa mga miracles. So remember, lahat kanilang nakita. First hand ng miracle ng Panginoon, nasaksihan nila. And yet, wala silang ganong natutunan. Gusto ni Jesus na makita ng mga alagad yung full picture ng kanilang pananampalataya. Gusto ng Panginoon na masubukan yung kanilang pananampalataya. Alam niyo po, mga kapatid ko, same with us. Minsan, inaalaw ng Diyos ang mga bagyo sa ating mga buhay to build our faith. Yung bagyo po na yan, hindi lang basta dumadaan para wasakin ka,
para mahirapan ka, para malumin ka. Merong purpose po iyan. Kapag tinuturuan natin yung ating mga anak, especially sa mga tatay, kapag tinuturuan po natin yung ating mga anak na magmaneho ng bike, diba, anong ginagawa natin? Minsan, meron silang guiding wheels. Tama ba? Eventually, kapag nasanay na sila, tinanggal mo yung guiding wheels, bibitawan mo sila. At may time po talaga na sila po ay tutumba. Tama po ba? Hi! Yeah. So, matutumba talaga sila. Mangyayari sa kanilang buhay yon. Pero, babalik sila sa kanilang kinakakayuan at makapagmamaneho ng maayos. Alam niyo po sa ating mga buhay, ganoon din eh. Minsan, sesemplang tayo. May pagkakataon, sesemplang tayo. Kaya kapag nakakaranas ka ng bagyo sa iyong buhay, huwag mong hayaan na wasakin ganoon. Maaring matumba ka, pero huwag kang manatiling nakatumba. Amen po ba doon? Kapag pinapasuko ka ng problema, kapag pinapasuko ka ng pagsubok o ng mga sitwasyon ng buhay, huwag kang mag-give in. Huwag kang bibigay. Kasi the moment na bumigay ka, that's the end for you. Pero ang purpose ng Panginoon, meron pala siyang tinuturo sa atin. Tapos na po ako mag-intro. There are 2 lessons na I want to share with you ngayong umaga po na ito, mga kapatid ko, na pwede natin i-apply sa ating mga buhay kapag nakaranas tayo ng bagyo. Are you ready? Amen, amen. Number 1, through the storm, we see God's power. Amen po ba dyan? Amen. Obviously, mga kapatid, yung incident po na ito sa gitna ng Sea of Galilee, nagkaroon po ng malaking impact sa buhay po ni Matthew. Kasi sa loob ng 3 years ng buhay at paglalakbay niya, kasama ni Jesus, may mga bagay siyang na-left out. Ganun din po tayo, di ba? Nag-aral tayo ng high school, nag-aral tayo ng college, pero konti lang yung ating nadadala sa totoong buhay. Di ba? Ganon din si Matthew. Kasama niya ang Panginoon for 3 years. Pero marami siyang na-left out. Pero bakit napakahalaga sa buhay ni Matthew at ng mga disciples yung pangyayari po na ito sa kanila? I think yung susi po na makikita natin doon sa response ng mga disciples kung paano pinatigil ni Jesus yung bagyo. Tignan po ninyo, verse 27. Ang sabi sa verse 27, the disciples were amazed. Sabi nila, who is this man? Even the winds and waves obey him. So natutunan nila kung gaano po ka-powerful ang ating pong Panginoon. Kaya I wonder kung napangitik si Matthew later in his life, nung nabasa po nila itong Psalm 89, tinan po ninyo. Psalm 89 verses 8 hanggang 9. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go! O Lord God of heaven's armies, where is there anyone as mighty as you, O Lord? You are unlimited. You rule the oceans, you subdue your strong waves. Tignan nyo, siguro ako nag-devotion si Matthew at yung mga disciples. After nagawin na ito, naalala nila, uy, parang pamilyar ito, naranasan namin ito. Sabi sa verse 9, you rule the oceans, you subdue their storm-tossed winds. Siya lang ang makakapagpakalma ng mga bagyo. Even yung forces of nature, kayang pahintuin ng Panginoon. Kapag dumating ang mga bagyo at parang inuuga ka ng matindi, lalo na yung bangkang sinasakyan po natin, hindi ibig sabihin na hindi ka mahal ng Diyos. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na galit ang Panginoon sa iyo. Minsan, may mga bagyo po talaga na bigla na lang nangyayari because God allowed it to happen. Remember, dun sa Matthew 5:45, ay anong basahin ko sa inyo, wala lang dyan. Kung gagawin ninyo ito, sabi doon, magiging tunay na anak kayo ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. So, ibig sabihin, mabuti o masama, nabibigyan ng blessing. Hi. So in other words, nangyayari ang mabubuti at masasamang bagay sa lahat ng tao. Ang mahalaga, kaninong kamay ka nakahawak. Kaninong kamay yung hawak mo. Amen. Baka mamaya,
mag-isa ka lang naglalakad, hindi hawak ng Diyos ang iyong mga kamay. Kasi alam po ninyo na naniniwala ako na kapag ang Diyos ang may hawak sa ating mga kamay, hindi siya bibitaw. Pero kapag ikaw ang may hawak sa kamay, o kapag ikaw ang may hawak sa sarili mong buhay, pwede kang bumitaw eh. Pero kapag ang Diyos ang may hawak sa iyo, hindi ka niya bibitawan. Alam niyo po, I find it encouraging nung nabasa natin yung nirebuke ng Panginoon yung bagyo, hindi yung mga takot ng disciples ang kanyang nirebuke. Ang sabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Hindi niya nirebuke yung takot. Pero tinanong niya, bakit ang liit pa rin ang inyong pananampalataya daw? To understand this, kagaya ng sinabi ko kanina, mata sa mata, harap-harapan, yung miracle ni Jesus nakikita nila. At kasama nila si Jesus sa bangka, pero takot na takot pa rin sila. Takot na takot sila. Now, meron din po itong gustong ituro sa atin. Takot yung mga disciples kasi yung mga tao na to, sanay sila na kontrolado nila lahat ng bagay sa kanilang buhay. Sila nga yung mangingisda eh. Alam nila kung paano mag-handle ng mga mahihirap na sitwasyon. Walang mahina sa kanila. At nung nalagay sa life-threatening situation ng kanilang buhay na hindi nila kontrolado, yung kanilang puso nalusaw sa takot. Instead na i-down yung disciples, sinabi ni Jesus sa kanila, wala pa din ba kayong pananampalataya? Ang sagot, yes and no. Meron silang faith kay Jesus, the prophet, the miracle worker. Pero yung kanilang knowledge about kay Jesus, totoo, hindi pa lang ganap na lumalago. Ganun din sa atin, di ba? Meron tayong kaalaman about sa ating Panginoon, no? Kumbaga sa iba, ang tawag nila dito sa baby Christian. Konti pa lang yung kanilang nalalaman. Kaya kapag sila ay nasubok o nagkaroon ng pagsubok, nanghihina. Kaya mahalaga po, mayroong nagpapalakas sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Mga kapatid, ang dapat mong gawin, sumakay ka sa bangka kung nasaan si Jesus. At pumunta ka sa kung saan ka man niya gustong papuntahin. Kagaya po ng kung gaano kahalaga kay Matthew yung incident po na ito, kailangan nating maunawaan yung message na wala kang mararanasang sitwasyon ng buhay na hindi mo kayang i-handle sa iyong buhay, lalo kasama mo ang Panginoon. Everything na iyong pagdadaanan, kaya mo yan. Kasi mayroong purpose ang Panginoon sa iyong buhay. Maaaring hindi niya agad pakalmahin yung bagyo sa iyong buhay, pero kung hindi pa, baka may gustong ituro ang Panginoon na kumapit ka lang sa Kanya kahit maalog ang paglalakbay. Amen po ba? Amen. Favorite natin yung verse 4 na ito. Sabi dyan, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Verse 3, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Ang sabi dyan, so let it grow. Hayaan ninyong lumago. Hayaan ninyong yumabong yung inyong pananampalataya. Ano bang sabi? So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. So ibig sabihin, may perfection. Merong completeness ng lahat po ng ating nararanasan. Kung nagngangaling pa din yung bagyo, hindi pa tapos ang paggawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? He is making sure na mature at kumpleto ka para sa mga bagay na gusto niyang ipagawa sa iyo pong buhay. However, ang kailangan natin gawin, kapit ka lang. Sabi mo nga po sa katabi mo, kapit ka lang. Huwag kang mag-iisip bumitaw sa Panginoon. Diba? Kahit pa mas makapangyarihan si Jesus kaysa sa bagyo ng iyong buhay, kung mag-isa ka lang, hindi mo kakayanin yan. Kasi minsan kapag may nararanasan po tayo, di ba? Nadadamay yung ating pagsisimba. Hello? Pero alam ko dito sa FCC, wala pong ganun. Amen po ba? Kundi nagpapatuloy anuman ang kanilang nararanasan. Alam niyo po, wala namang mali sa ating pong buhay kung magtatanong tayo sa Diyos. Kung bakit panay bagyo ang nararanasan mo sa buhay. Kung may pagtatanungan ka, abay, sa Lord na lang.
However, mga kapatid, kapag nagtanong ka, kailangan mong maunawaan kung ano yung big picture ng iyong pinagdaraanan. Bakit mo nararanasan yung mga ito? At ang sagot, tinuturuan ka niya na mas dumepende sa kanya. Alam niyo kung bumiyahe kami ng misis, siguro 1 year ago, pabiyahe kami pupuntang Mindoro. Panahon siya ng, anong bagyo yun? Bagyong Karina. Maalon po sa dagat that time. It was October. Naalala namin ni misis, nakasakay kami sa barko. Biglang tumagilid yung barko namin sinasakyan. Akala namin, hindi na babalik. Akala ko lulubog na. Alam niyo po, sa ganung sitwasyon ng buhay po natin, yung ang tagal bumalik ng barko, para tumuwid ulit, halos nga nagkakastag na yung mga tao sa sobrang tindi ng lakas ng alon. Grabe. Kala namin, katapusan ko na eh. Ang tagal. Wala ka ng ibang matatawagan. Kahit mayor ninyo, hindi nyo tatawagan. Kahit nanay mo, hindi mo matatawagan. Kanino matatawag? Opo, yan po ang lahat ng narinig ko doon. Kay Lord na lang tumawag. Hindi sa nanay, hindi sa tatay, hindi kay mayor. Kay Lord. So sa lahat po ng ating nararanasan, tinuturuan niya tayong dumepende sa Kanya. Tinuturuan ka niyang maunawaan that He is more powerful, that He is in control, kahit anong bagyo ang iyong harapin. Kaya huwag kang lumusong. Huwag kang dumaan sa bagyo nang ikaw lang mag-isa. Tapikin mo yung katabi mo, salamat kasama kita. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede mo natin palakpakan ng Panginoon. Amen. Yes, ma'am. Last. Dito po ako magtatapos. May mga bayan. Minsan lang naman po ako rito. Pastor, sulitin ko na ha. Basahin po natin. In every storm. Again. In every storm. Amen. Amen. Jesus is our stillness. Verses 25 hanggang 26. The disciples went and woke him up shouting, Lord, save us. We're going to drown. Jesus responded, why are you afraid? You have so little faith. Ang key po dyan, nandun sa kanyang reply ng Panginoon, you have so little faith. Now, yung word po na afraid po dyan, nakikita niyo nakapula. Sa original Greek, ang literal meaning po niyan is cowardly. Yung afraid, coward or cowardly fear. Duwag or kaduwagan. Pasinin po ninyo ito. Si Jesus, ang nagdala sa kanila sa bagyo, kasama nila siya sa bagyo, pero ano ginagawa ng Panginoon? Natutulog. Aligaga yung mga disciples. Kabado. Pero yung tagapagpakalma, natutulog. Yung stillness, yung God of stillness, natutulog. Ilang bagyo na, yung dinaanan po ninyo sa buhay na pakiramdam mo mag-isa ka. Alam niyo po yung feeling na mag-isa? Hindi po siya magandang pakiramdam. Dahil doon mo mas parang pakiramdam mo, mas lalo ka nagiging mahina. Kasi kasama nila si Jesus sa bangka, yung mga disciples nasa panic mode. Dahil akala nila, hayaan sila ni Jesus na mamatay. Alam niyo po, sa version ni Mark, doon sa Gospel, pakinggan natin kung ano sinabi ni Mark po dito. Mark 4 verse 38. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go! You are in the third, speaking of the ocean, so you are grabe, mas talaga bumasa. Sabi ng pula, Teacher, don't you care that we're going to die? Para bang inaakusahan nila si Jesus na wala siyang pakialam sa kanila. Alam niyo ba sa original text, pinapakita na yung mga disciples were in the process of dying. At this point, takot na takot sila, kasama nila si Jesus, nasa bangka din siya, kahit pa siya ay natutulog, kasama pa rin nila ang Panginoon. Naunawa po ba natin ito? Ito ang problem. Hindi nila alam na kayang kontrolin ni Jesus even the forces of nature. First encounter po ito.
Nakita nila magpagaling, magpalayas ng demonyo, magpagaling ng sakit, gumawa ng himala. But this was the first time na kahit forces of nature kayang pahintuin ni Jesus. Kahit ano pong klaseng kalamidad sa buhay po natin, kayang pahintuin ng Panginoon. At sa ating mong buhay, naglumihanan tayo kapag humaharap tayo sa sitwasyon na hindi natin alam kung kaya bang i-handle ng Panginoon. Doon sa verse 26, sinabi ko kanina, yung word is cowardly fear. Para bang wala silang confidence kay Jesus about sa pagtulong sa kanila. Dahil sa pinakita po nila, na-rebuke sila ng Panginoon. Iniisip nila na yung kanilang problema mas malaki pa kaysa sa kanilang Panginoon. Pero ang katotohanan, mga kapatid, there is no storm too big for Jesus to come. Amen po ba dyan? Pansinin ninyo, pagkatapos sila tanungin ni Jesus kung bakit sila nag-alinlangan, kung bakit sila nagtakot, huminto yung bagyo. Kumalma lahat. Kasi kung ano yung tingin natin na imposible, posible sa Diyos. Posible sa Panginoon. Alam niyo po sabi ni Bartley from nabasa ko komentar, sabi niya, He does not chide them for disturbing Him with their prayers, but for disturbing themselves with their fears. Sinabi ni Bartley dito, okay sana kung inistorbo niyo na lang ako dahil sa prayer. Kaso hindi. Inistorbo niyo ako dahil sa takot niyo. Sabi mo nga po sa katabi mo, magpakatatag ka. Sabi mo sa katabi, magpakatatag ka. Huwag kang matakot. Anong sabi po ng Joshua 1:9? Sabay-sabay. Ay, nababasa po ba? Sabay-sabay tayo. Ready? Go. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Amen. Kabisado natin yan. Diba? Diyan pa lang po Joshua 1:9. Grabe na yan. That's the message all together. Yan pa lang, basahin nyo. Kahit huwag na natin i-preach, mapabago na agad ang buhay natin. Amen po ba? Paulit-ulit sinabi dyan, be strong and be very courageous. Now, this is the interesting part. Kasi kadalasan, nagpapalit yan interchangeably yung strong and courageous. Kala natin parehas ng meaning. Pero actually, in Hebrew, na-define po siya into specific way. Tingnan po ninyo. Yung Hebrew ng strong, ginamit po sa Hebrew dyan ay kazak. Sabi niyo ako, kazak. Ang ibig sabihin niya is to be firm or resolve. Ibig sabihin, meron kang unwavering decision. Strong ka, malakas ka, hindi ka nagpapatulang, hindi ka nagpapatinag, hindi ka nagpapadaig. At yung isa naman, yung courageous, ang ginamit po dyan sa Hebrew, amats. Sabi niyo ako, amats. Ang ibig sabihin ng amats is fearlessness. Alam ko na sa isip niyo. Wala kang kinatatakutan. Kaya pansinin po ninyo yung may mga amats. No? Tumatapang talaga yan eh. Pero kasakweta, amats sa hindi amats. Pero bakit ito pinaghiwalay ng Panginoon? Bakit niya pinaghiwalay yung kasak? Bakit niya pinaghiwalay sa amats? Bakit niya pinaghiwalay yung strong and courageous? Kasi ang gusto ng Panginoon, i-remind tayo mga kapatid, na yung strength at yung courage parehong importante para ikaw ay maka-overcome. Para ikaw ay makalagpas. Para ikaw ay maging matagumpay. Hindi pwedeng malakas ka lang, dapat matapang ka din. Amen po ba? Amen. So God is encouraging us na magkaroon ng parehas nito para makalagpas tayo sa pagsubok, para makayanan natin yung struggle. Ang sabi po dyan, don't be afraid. Diba? Doon sa kulay maroon. Do not be afraid or discouraged. Kasi kapag discouraged, tinanggal yung courage mo. Discouraged. Ay, grabe na pagkatotohanan niya, Pastor. Nadi-discourage tayo kapag yung tapang mo kinuha na. Kapag yung tapang mo kinakaw na sa'yo. Sa inuutos ng Panginoon sa atin, huwag kang matakot. Pero ano katotohanan? Natatakot pa din tayo. Kasi that's normal. Kapag natatakot ka, paminsan, tao ka. That's you being human. Natatakot at natatakot pa din po tayo. Pero huwag kang mananahan sa tao. Kasi kapag natatakot po tayo, yung puso at isip natin, napakalakas ng alon.
hindi kalmado. Pansinin po ninyo, karamihan sa mga utos po na sinusunod natin sa Panginoon, yung mga utos na sinasabing do not. Diba? Do not be afraid. Do not be discouraged. Do not lie. Do not commit adultery. Do not covet. Do not fear. Do not be discouraged. Pero tingnan niyo ulit yung verse. Yan lang ba talaga ang utos? Ang utos lang ba talaga, don't be discouraged? Don't be afraid? Masyado po kasi tayo nakafocus sa do not. Nakalimutan natin yung utos na do it. Sabihin nga po, do it. Do it. Ano yung do it na command? Be strong. Ano yung do it na command? Take courage. Kuhanin mo. Take it. Sa'yo yan eh. Yung don't be afraid, yung don't be discouraged, utos din yun. Pero utos din, maging malakas ka, maging matatag ka, at huwag kang madi-discourage. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kang nakafocus sa tunan. Mag-focus ka sa do it. Kaya mo maging malakas. Kaya mo maging matapang. And if you have a personal relationship with Jesus, di mo kailangan matakot. It doesn't matter kung gaano kalaki yung alon o kung gaano kaliit yung bangka, hindi mo kailangang matakot kasi si Jesus ang kasama mo sa loob ng bangka. We are not alone in the storm. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Amen. Hindi ka nag-iisa. Alam niyo po mga kapatid, sometimes God calms the storm and sometimes He let the storm rage and He calms His child. Kapag dumadaan tayo sa matinding kaguluhan at bagyo sa ating mga buhay, ano yung kailangan natin gawin? Humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. James chapter 1, verses 5 hanggang 6, sabay-sabay. Ready? Go! If you need wisdom, ask our parents God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. But when asking, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person will divide the authority just as the settled as a wave of the sea, that is blown and comes by the wind. Tinan po niyo, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea. Kapag hindi kalmado, syempre maalon. Di ba? Sino ang hihinga natin? Ang Diyos. Sa original translation, we should ask, alam mo ginamit? The giving God. Yung mapagbigay na Diyos. What a description para po sa ating Panginoon. Ang Diyos na mapagbigay. Sabi ng verse, siya yung mapagbigay na hindi nanunumbat. Hindi po ito general wisdom. Yung wisdom mo dyan, hindi yan general wisdom. Specific po yan. Kung ano yung kailangan mong karunungan sa pinagdadaanan mo, yun ang ibibigay niya sa'yo. Kapag humingi ka ng karunungan at the same time na aalinlangan ka, sabi ng verse, mararanasan mo yung naranasan ni Peter na nung lumakad siya sa ibabaw ng tubig, ano nangyari? Nung inalis niya, ang paningin niya sa Panginoon, unti-unti siyang lumubog. Pero pansinin ninyo, ang ginamit ko sa verse, unti-unting lumubog. Natry niyo na po ba nung lumusong kayo sa swimming pool, unti-unti kayo lumubog? Hindi. Ano nangyayari? Rekta lubog. Pero pansinin ninyo dito, yung pananampalataya ni Peter, yung pananampalataya ni Peter, nung inalis niya, yung kanyang mata sa Panginoon, unti-unting humina. At that's the reason kaya siya unti-unting lumubog. Kaya kapag ang focus natin sa problema, sa bagyo, sa kahirapan ng sitwasyon ng buhay, unti-unti tayong lulubog. At kadalasan, kahit sa ating paglubog, sinod pa rin. Napaka-favorite ko po niya. Kaya alam niyo po sa buhay natin, napaka-importante ng pananampalataya. Isa po sa pinaka-importanteng bagay na dapat matutunan ng lahat ng naniniwala kay Jesus, faith. Hindi lang basta faith, kundi faith na malalim. Because yung pananampalataya is not believing in a wonderful outcome, hindi porket may pananampalataya ka, nananampalataya ka lang sa magandang kalalabasan. Ang faith actually ay confidence sa mga salita ng Panginoon. Ang faith actually is confidence patungkol sa katotohanan ng Diyos.
Kahit hindi maganda ang sitwasyon, you have the confidence sa mga pangakong binitawan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Alam niyo po kung minsan sa buhay natin, mas may tiwala pa tayo sa kinaupuan natin. Pansin niyo yan? Hindi ka naniwala? Kanina po, habang pumapasok kayong lahat, ilan po yung nakaupo sa isang pew? 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Wala ni isa sa inyo. Pwede ako mababasa. Wala ni isa sa inyo ang tinignan yung upuan po na ito. Tama ba ako ito? Nagigets ba? Habang papasok po kayo, dito na po ako ha. Habang papasok kayo, ang ginawa ninyo, lumalakad kayo at bigla kayo umupo. Hindi nyo chinek kung ito ba ay matibay. Tapos 6 pa kayo, o 7 kayo, o 8 kayo sa upuan. Diba? Minsan, may tiwala pa tayo sa upuan, pero sa Diyos, minsan wala. Buti pa sa upuan, may tiwala tayo, wala tayong tanong, pero minsan sa Lord, ang dami nating tanong. Bago ka umupo, nananalangin ka, Lord, Judith na. Tama ba? Diba? Buti pa sa upuan, may tiwala tayo. Solid yung ating pananampalataya. Walang tanong-tanong. Uupo ka kagad. Pero minsan sa Panginoon, we're losing our faith. We don't trust Him. No wonder, sometimes mga kapatid, we are not calm with Him. Pero alam niyo pangako ng Panginoon, kahit anong pagdaanan natin sa buhay, the Lord is with you. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos kasama mo. Kaya po si Samson sobrang lakas because the Lord is with him. Kaya si Joseph naging successful at nakaranas ng promotion because God is with him. Kapag kasama mo ang Panginoon, magiging powerful ka talaga. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, nakasurvive din sa naglalagablag na pugon dahil kasama nila ang Diyos. Si Daniel, nakasurvive sa kulungan ng mga leon because God is with him. At tayo po mga kapatid, hindi natin kayang makasurvive sa mundo po na ito kung hindi natin kasama ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Huwag kang mawawalan ng pag-asa dahil kasama mo ang Panginoon. Amen po ba noon? Amen. Shall we all stand mga kapatid? Alam niyo po, in John chapter 16, verse 33, alam natin to, Jesus said, I have told you all this so that you may have peace in me. Dito sa mundo, magkakaroon kayo ng trials, kalungkutan, bigati. But take heart, because I have overcome the world. Mga kapatid ko dito sa Angeles, tandaan po natin, kung walang storms, walang faith. Sabihin nyo nga po, kung walang storms, walang faith. Kung konti lang ang storms, konti lang din ang faith. Ang mga bagyo po sa buhay natin, hindi po siya detour. Hindi sila mistake. Hindi rin siya patibong. Hindi nangyayari ang bagyo sa buhay po natin para wasakin ka, para sirain ka. Alam niyo po, kung walang malalakas na bagyong dumating sa buhay niyo po, baka hindi ako nagsasalita sa harap ninyo ngayon. Kung di ko po naranasan na mamatayan ng magulang sa magkasunod na taon, baka hindi ako nakatayo sa harap ninyo ngayon. Kung walang malalakas na bagyo sa buhay po ninyo, baka 80% sa inyo wala dito ngayon. Kundi inaalaw ng Diyos yung storms para hindi ka magtiwala sa sarili mo lang. Inaalaw ng Panginoon po yan para tumawag ka in desperation, Lord, bakit wala ba sa inyo na nagtuloy sa akin? And in that moment, hindi before ha, in that moment, kapag nilamon ka ng malalakas na alon at papalubog na yung bangka na yung sinasakyan at lahat ng bagay na mahalaga sa iyo parang papawalan, in that moment, sasabihin ng Panginoon sa iyo, be still. Sabi mo sa katabi mo, be still. Ang kapayapaan ng isip, ang katahimikan ng puso, nagsisimula sa relationship mo with Jesus. Kapag siya ang sentro ng iyong buhay, kahit gaano kagulo ang paligid, mananatili kang panatag. Kahit gaano kagulo ang paligid, mananatili kang kalmado.
dahil ang kapayapaan mo galing kay Jesus. Amen po ba rin? Palapakan natin ang ating Panginoon. Let's pray. Lord, salamat po sa powerful morning na ito, Panginoon. Na nakasama ko ang aking mga kapatid dito po sa Angeles. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat sa kanilang zealousness, Panginoon. Salamat sa kanilang fire. Salamat sa kanilang faith. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay na nakikita at kinalulugdan mo, Panginoon, kung paano sila magpuri, kung paano sila magbasa ng iyong mga salita, kung paano sila dumaan sa bagyo ng kanilang mga buhay, kung paano sila dumaan sa mga sitwasyon ng kanilang mga buhay, at naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po ang aming kasama. At sa bawat pagdaraanan po nila, at sa mga dumadaan pa ngayon sa kanilang mga buhay, Panginoon, I pray that you give them strength, that you give them courage, na umasa kami, Panginoon, ng stillness na ikaw, na ang calmness ng aming mga kaluluwa ay ikaw, na ang pag-asa ng aming mga buhay ay ikaw, at makita namin, Panginoon, sa buhay po na ito, kung hindi ka namin kasama, we are nothing. Lulubog kami, mawawasa kami, masisira kami, iiyak kami. Pero dahil ikaw ang aming kasama, kayang-kaya namin, Panginoon. Salamat po sa katulokanan ng iyong mga salita na even sa mga raging storms ng aming po mga buhay, you are there with us, holding us, embracing us, and loving us, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat puso at kaluluwa na narito. Samahan mo sila, Panginoon, sa bawat ventures ng kanilang mga buhay, sa mga negosyo, sa mga trabaho, sa mga pag-aaral, at nawa, Panginoon, maging ilaw sila ng kanilang communities. Maging liwanag sila ng kanilang mga pamilya, Panginoon, na patuloy na sumasangkat at pupuri sila. Bless this church, Father God, at patuloy, Panginoon, na kalugdan mo ang kanilang mga buhay at samahan sila sa lahat ng journey ng kanilang mga buhay. Ito po ang aming dalangin na may pagpapakumbaba, pagpapasalamat,